Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ngayon ng Biyernes, ang atin pong pag-aaral ay medyo theological po tayo. Theological Friday po tayo. Ang topic natin po ngayong umaga ay pinamagatan ko pong the outward call versus the inward call. Ito po ay isang request ng isang kapatid dahil meron po siyang kalituhan tungkol sa ano bang pagkakaiba ng tinatawag na outward call of the gospel and the inward call. So this is very important at kapag hindi natin to naintindihan, medyo magkakaroon tayo ng kalituhan tungkol sa ating kaligtasan. This is also part of our soteriology subject or the subject on the doctrine of salvation, and I would like you to consider listening today. This is very important, at kung kayo po'y nalilito rin sa subject na ito, lilinawin po natin ano bang kaibahan ng tinatawag na outward call at iyong inward call. Meron ba talaga siyang pagkakaiba? Minsan po kasi ang pananaw ng maraming mga mananampalataya ngayon, isa lang yung gospel call. Pero hindi po, atin po itong liliwanagin. So unahin po muna natin yung tinatawag na outward call. Kung narinig nyo na ito, then praise the Lord, at least review na lamang po sa inyo. Pero para dun sa hindi ito lubusang naiintindihan, atin po itong liliwanagin. Ano po ba yung outward call muna? So, the outward call, ano definition yan? Ito, ang definition para ating maintindihan, yung outward call is the general proclamation of the gospel to all people. That is the outward call. Kapag ipinapangaral ang ebanghelyo, kapag sinunod natin yung utos ng Panginoon, yung Matthew na chapter 28, 19 to 20, kung saan iniutos ng Panginoon na tayo'y humayo, mangaral ng ebanghelyo, yun po yung outward call. We are doing the outward call. So, anong ibig sabihin yan? Kailan to nagaganap? It is what happens when someone hears the word preached. When someone read the Bible, or when someone is being told about the message of salvation in Christ. Every time na may naririnig kayo sa mga kalye na nangangaral, that is what we call outward call. Every time na may nagpipreach, katulad po ng TNP, nangangaral po ang inyong lingkod ng ebanghelyo, that is the outward call. Every time na pumunta ka sa simbahan, nakadinig ka ng pangangaral ng evangelism, that is the outward call. Naintindihan po natin? Ang outward call ay general proclamation of the gospel. Yan po'y ipinapahayag sa lahat ng tao. Kay telebisyon, kay mass media, kay yung written or yung isinulat na pamamahayag, yung mga tracts na ipinamimigay. So lahat po ng yan, even the Bible, ay gospel call. Ibig sabihin, every time na ipinangaral ang ebanghelyo, outward call ang tawag dyan. Amen? Now, what is the key feature? The key feature of the outward call, it is universal. Ano ibig sabihin nun? Everyone who hears the gospel receives the outward call. Kaya lahat ng tao, yun ang goal natin eh. Ang goal natin, kaya tayo nangangaral, for every people to hear the gospel call or the outward call. Amen? Kaya yan ang hamon. Inahamon natin ang mga miyembro, mag-share ng ebanghelyo sa mga trabaho, sa mga estudyante natin. Ina-encourage natin sila na mag-share ng ebanghelyo sa kanilang paaralan. Iyon po yung outward call. We are encouraging them to make the outward call or to do the outward call. Sa ibang termino, ebanghelisasyon. Pangangaral ng ebanghelyo by the means of the outward calling. Yan po yung ibig sabihin yan. No po? Now,
para sa biblical reference, saan sa Biblia mababasa ito, ang sabi ng Matthew chapter 22 verse 14, "For many are called, but few are chosen." Yung verse na ito sa Matthew 22:14, ito po ay outward call. Marami ang pinapangaralan. In fact, it is given to all, universally. Ipinapahayag ito kahit kanino, kay bata, kay matanda. Ang sabi ng Bible, in season and out of season, we preach the gospel, we do the outward call. Pero hindi lahat ay tutugon sa outward call. Yan ang sabi ng Bible. Many are called. They were called. When we preach the gospel, that is a calling. We are calling people, no, outwardly, but not all people will receive the words and they will choose to follow. Yan ang sabi diyan, di po ba? Kaya, hindi guarantee na kapag pinangaral mo ebanghelyo, lahat ng tao na makarinig nito ay tutugon. Yan po ang sabi ng Matthew 22:14. Sa Acts chapter 17 verse 30, ano po ang sabi? God commands all people everywhere to repent. Ano pong ibig sabihin? It is God's intention that we preach the gospel for all people to repent. But the sad reality, given naman yon, hindi lahat ay magre-repent. But it is, or it was a commandment for the believers to preach the gospel, to do the outward call. Yan. Sa Matthew 22:14, ipinakikita that many receive the external invitation, but not all are saved. Many are called, but few are chosen. Kita naman natin yan, hindi po ba? Hindi naman lahat pag siniran mo tatanggap. Pero it must not stop us from doing the outward call. So malinaw? Ngayon, saan galing ang outward call at bakit ito dapat gawin? Huwag nating kalimutan mga kapatid, the outward call is rooted in God's mercy. Ito po'y nagmula saan? Sa kahabagan ng Diyos. Even though the outward call does not guarantee salvation, it is a genuine expression of God's compassion and the desire that none should perish. Yun yung idea ng Diyos eh. Alam nyo mga kapatid, hindi naman idea ng Diyos ang kasalanan eh. Amen po ba? Hindi naman Diyos ang nagtulak sa tao para magkasala. Ang kasalanan ay pumasok sa tao because of their choice. Alam natin yan. Sa Hardin ng Eden, binili naman ng Diyos sa kanila, lahat pwede niyong kainin, wag lang yang isang bunga na nasa gitna ng hardin. But because of that, man fall into sin. At ang tao'y nagkasala because of their choice. Hindi po plano ng Diyos yung kasalanan. Hindi po Diyos ang nagtulak sa kanila para magkasala. Because from the beginning, the idea and the desire of God is that none should perish. Yan po ang ibig sabihin yan. Nasa puso ng Diyos yung kahabagan na ang tao nang nilikha niya ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At hindi plano na ang tao'y mapahamak. Ezekiel chapter 33 verse 11, ang sabi ng Diyos, I have no pleasure in the death of the wicked. Ang linaw niyan, wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng makasalanan. Pero ang intention ng Diyos, that the wicked turn from his way and live. That is the heart of God. Ang puso ng Diyos, ang tao ay huwag mapahamak. No? Sa Ezekiel, binanggit niya yan. At sa Matthew 23:37, Jesus weeps over Jerusalem. How often would I have gathered your children together, and you were not willing. No, yung pagpasok nila sa Jerusalem, tumangis ang Panginoon eh. Nahabag siya sa Jerusalem. Bakit ganyan kayo?
How often, gaano kalimit ko pa kayong titipunin ang inyong mga anak, pero ayaw ninyo. So that is the intention of God, to call them, but they were not willing. So yan po. So anong ibig sabihin yan? This shows that the outward call is real and sincere, even if people resist the call. Amen? So, hindi po yan binigay para lang sabihin, o sige, tawagin mo kung sino. Kung ayaw nila, bahala sila sa buhay nila. Hindi. Sincere yung panawagan. Sincere yung call ng Diyos. At ito po ay ibinigay ng Diyos bilang utos sa atin na mangaral ng Ebanghelyo sapagkat sincero ang Diyos na walang mapahamak. But the sad reality is hindi ganon. Mamaya atin yung pag-uusapan. Huwag nating tanggalin mga kapatid yung tinatawag na human responsibility to the outward call. Mahalaga rin na maintindihan natin ito bilang mga nasa reform side. Totoo naman po mga kapatid na ang bawat tao ay accountable for how they respond to the outward call. People, human, are responsible or accountable for how they respond to the outward call. Ano sabi na Romans 1:20? They are without excuse. Kapag narinig nila ang pangaral ng Ebanghelyo at tumigas ang kanilang puso, wala silang excuse. Narinig nila Sa Hebrews 2:3, how shall we escape if we neglect such a great salvation? Paano tayo makakatakas kung tayo ay lumimot o hindi natin tinanggap ang napakabuting ebanghelyo? So, though the power to believe comes from God, take note mga kapatid, the power to believe comes from God, unbelief is still man's willful rejection of truth. Bagamat ang Diyos ang may kapangyarihan na magbigay ng pananampalataya sa tao, na bumuhay sa patay na kaluluwa ng tao, yoong tumanggi sa kaligtasan, responsibilidad yon ng tao. Bakit? Kasi ang puso ng tao, ayon sa sinasabi ng Biblia, nakakiling sa masama, bunga yon ng kasalanang nananahan sa atin, na hindi natin kayang takasan dahil alipin tayo nito. Now, kumokontra ba ang dalawang ito? Does this contradict sovereign election? The answer is no. Reformed theology holds these two truths in tension. God is sovereign, and He effectually called His elect through the inward call of the Spirit. Mamaya natin pag-aaralan yung inward call na yan. And man is responsible at the same time for not responding to the outward call. Amen? Para ating maintindihan yung halaga na ang tao hindi pinuwersa ng Diyos na dalahin sa langit o kaya pinuwersang dalahin sa impyerno. Hindi ganon. Kundi ang tao ay responsable in both ways. But it is God's sovereignty who do the calling inwardly in order for a person to receive regeneration of the Spirit. Lubusan natin itong maiintindihan mamaya ng konti. Baka maraming nalilito sa inyo sa ating mga terminolohiya ang ginagamit. So, ito pong dalawang ito, yung sovereign election at yung man's responsibility, this is part of the antinomy. Ano ba yung antinomy? Yung seemingly contradictory, pero hindi. Ito po yung tinatawag na God's sovereignty and human responsibility. Antinomy ang tawag doon. Bakit mahalaga ito? Why this matters? Una, understanding the difference between the outward call and the inward call will help us, one, to proclaim the gospel
faithfully. Bakit minsan, yung iba hindi ganun ka-faithful in preaching the gospel? Kasi ang pakiramdam nila, naman, yung elect tatawagin naman ng Diyos yan. Basta elect yan, maliligtas yan. Ito ang dahilan kung bakit yung iba gumigir towards hyper-Calvinism. Yung paniniwala, hindi po ganun ng reform. Yung hyper-Calvinism, hindi po ganun ng reform. Na ayaw na pong ginagawa ng mga hyper-Calvinists ang mag-proclaim ng gospel, ang mag-preach, kasi ang kanilang paniniwala, maliligtas din naman yan kasi elect yan Bahala ang Diyos dyan. Hindi po tayo ganon. So, tayo po faithfully, we preach the gospel because this is part of God's teaching na tayo ay gumawa nito, maging faithful dito. At kapag naintindihan natin ang difference ng outward call at saka nung tinatawag na inward call, magiging faithful tayo sa proclamation. Pangalawa, we can trust God alone for the result of the inward call. Pag naintindihan natin ang difference ng outward at inward call, pag tayo nangaral ng ebanghelyo, pagtitiwalaan natin, ang Diyos ang bahala dyan. Hindi tayo ang mangungumbinse, hindi pahusayan ng pagsasalita ang pangangaral, kung hindi ang resulta ay nakasalalay sa Diyos kasi siya naman ang tumatawag inwardly. Lubusan nating maiintindihan yan pag naipaliwanag na natin yung inward call later on. So, ang isa pa, and pray that the Holy Spirit will awaken hearts to respond. Those are the important reasons why we need to learn the difference between outward and inward call. Mahalaga ito. Now, puntahan na natin ang inward call. Kanina, review lang konti. Ang outward call is the universal proclamation of the gospel. Every time na may nangangaral, pag narinig yon o naipahayag yon, ang tawag doon ay outward call. Pag nag-share ka ng gospel, outward calling yon. No? We are calling people to believe Christ, to repent in Christ, and to live in accordance to the will of God. No po? Outward call yon. Now, puntahan natin ngayon ang inward call. Ano naman ito? Kailan ito nangyayari? Ano ang nauuna? Outward call ba o inward call? Ayan. So, parehang karanasan ito Ang tanong, ano ba nauuna? Yung outward call o inward call? So, i-define muna natin kung ano yung inward call. Yung inward call ay tinatawag din po itong effectual calling. No? The inward or effectual calling is the work of the Holy Spirit in the hearts of the elect, enabling them to respond to the gospel with true faith and repentance. Ayan, ito ang inward call. Yung inward call ay hindi para sa lahat. Ano ang key feature nito? The key feature of the inward call is the sovereign work of the Holy Spirit. Ang gumagawa nito ay ang banal na Espiritu Santo. Hindi tao. Wala tayong kakayahan dito. Yung inward call is the work of the Spirit. Personal ito. Ito po'y individual, ito po'y spiritual, at ito po'y effective. Anong ibig sabihin? Kapag yung elect ay tinawag ng Espiritu inwardly, hindi po siya makatatanggi. Irresistible din po itong call na ito. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng Espiritu Santo, gagawa ang Espiritu Santo sa iyo, epektibo ito. No? Those who called, or those who received the inward call, always, surely, will hear the gospel call. Or will ano tawag doon? Yun pong tinawag inwardly ay tutugon sa outward call
positively. Papaliwanag ko po. Ang sabi po ng Romans 8:30. Sa Romans 8:30, and those whom He predestined, elect yan, di po ba? He also called. Anong klaseng calling yan? Yan po yung tinatawag na inward call. Yung pinili ng Diyos bago palikain ang sanlibutan ay tatawagin niya ng Diyos. Anong klaseng pagkatawag? Ang pagkatawag na yan ay ang inward calling, and those whom He called will be justified. And those whom He justified will believe and repent in Christ. Ang ibig sabihin, ano nauna? Siyempre, ang mauuna ay ang inward calling kasi patay nga yung espiritu. Bubuhayin muna yan. Sa ibang termino, ang tawag dyan ay regeneration. Sa ibang termino, sa John chapter 3, ang tawag dyan ay being born again. Yun pong patay na espiritu, tatawagin yan ng espiritu ng Diyos para yan mabuhay. Yan po yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3 and 5. Sabi ni Nicodemus, paano ba yon? Paano ba ako maboborn again? Papasok ba ako sa sinapupunan ng aking nanay? Hindi po yun tungkol sa flesh. Ang binabanggit ni Jesus doon ay kapanganakang espiritual, because the spirit of man is dead because of sin. Ngayon, kung ikay pinili na ng Diyos bago palikain ang sanlibutan, ang gagawin ng Diyos, tatawagin ka inwardly. Pag tinawag ka inwardly, mabubuhay ka. At kapag buhay ka na, at may narinig kang nangangaral ng tungkol kay Kristo, outward call, tatanggapin mo yung outward call. Why? Kasi buhay ka na inwardly. You see the difference now? Kaya hindi isang call lang. Yung inward call ay nangyayari personal sa pagtawag ng Espiritong Banal, bubuhayin ka, kaya pag may narinig ka ng gospel call or outward call, tutugon ka na ron positively. Hindi lahat ay born again, hindi lahat ay may inward call, hindi lahat ay tumugon para mabuhay, dahil ang gagawa lang nun ay ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Pinili bago palikain ang sanlibutan. Those are exclusive for the elect. Kaya kapatid, kung ikay tumugon sa panawagan ng outward call, ibig lang sabihin nun, inwardly, tinawag ka na. Ganun lang kasimple yun. Medyo complicated lang theologically pag pinag-uusapan, pero yung dalawang calling na ito, simple lang. Hindi ka makakatugon sa panawagan ng ebanghelyo kahit sino at kahit gaano kahusay ang evangelist o ang mangangaral kung hindi muna kumilos ang Diyos sa kanyang espiritu para buhayin ka inwardly. That is the process. Ano sabi ng John 6:44? No one can come to me. Kahit may mangaral ng ebanghelyo, kahit gaano kahusay mangaral yan ng ebanghelyo, walang makakatugon dyan unless the Father who sent Jesus draws us to Him. How? Bubuhayin muna inwardly para maniwala outwardly. Ganong kasimple. Pero hanggang ngayon, hindi ito naiintindihan. Tandaan po natin mga kapatid, the inward call is a call that creates life. Kaya nga, ang tawag doon, the inward call is not merely an invitation, it is regeneration, a spiritual resurrection. Yung pong inward call ay spiritual resurrection. We are all dead to sin. Ephesians chapter 2, 1-5. Kung babasahin po natin ang 5 verses na yan, isa lang ay pinakikita dyan. You were dead in trespasses and sin. Pero ano sabi?
but we are made alive by Christ, by the Holy Spirit. Kaya regeneration tawag doon. Kaya born again ang tawag doon. Yung pagiging born again, wala kang kinalaman doon. Kaya ka na born again dahil kumilos ang Diyos sa'yo. Tinawag ka inwardly at nabuhay ka. 2 Corinthians 4:6, God has shown in your hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. That is the inward call. As God said, let there be light in creation, ganun din naman, nangusap siya sa ating puso, nang tayo mga patay pa, sinabi ng Diyos na let there be life. Kung paano sinabi niya sa kadiliman na let there be light, ang Holy Spirit, sa patay nating espiritu, sinabihan tayong let there be life. And upon having life, we will now respond with faith sa outward call. You know the difference now. Nakuha niyo po ang pagkakaiba. Kaya nga po ang sabi ni Nicodemus, how can this be? Paano mangyayari yung pagiging born again? Sumagot si Jesus sa John 3:8. No? John chapter 3 verse 8. Sabi ni Jesus, umiihip ang hangin. Alam nating may hangin. Hindi natin nakikita, hindi natin alam saan galing, hindi natin alam saan patungo. Pero alam nating may hangin. Ganon ang ipinanganak sa Espiritu. Di ba ang hirap intindihin? Pero isa lang ang ibig sabihin nun. Wala tayong kamuwangan kung papaano tayo na born again. Pero alam natin, katulad ng hangin, iihip yan kung saan gustong paihipin ng Diyos. Ganon din naman, ang panahon kung kailan ang tao'y maboborn again ay nasa panahon ng Diyos. Amen? Kaya, yung nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, nakasama ni Kristo Who would believe na elect pala yun? Sinong maniniwala na yung isa doon ay elected pala? Na tinawag lang inwardly doon na sa krus. To show the greatness of God's sovereign plan to salvation. Magnanako yung buong panahon ng buhay nun. Marahil walang ginawang matino yun. Hanggang sa huling sandali ng buhay ng taong yun, minaknon si Jesus. No, he also expressed mockery to Jesus. Kasi sabi ng Bible, yung dalawang nakapako na magnanakaw, nilapastangan siya. Minak siya ng dalawang yun. Pero bakit kung kailang nandun na sa krus, biglang nagkaroon ng inward call yung lalaki? Nabuhay ang kanyang espiritu. Na-regenerate itong taong to. And then all of a sudden, when he saw Jesus on the cross, saying those words, 7 words na lang yung narinig niya ron. At yung 7 wika na yun na binabanggit ng Panginoon, all of a sudden, biglang-bigla, naging salitang makapangyarihan. At nakita niya si Jesus bilang walang kasalanan. Nakita niya si Jesus na merong kaharian. Hari ito. At nakita niya ang kanyang sarili na ubod ng dumi at marapat lang na magtaglay ng kaparusahan ng kamatayan. Kaya ang binitawan na lang niyang kataga, pagdating mo naman sa iyong kaharian, remember me. That is an expression of faith. Nauna muna yung inward call, and then later he saw Jesus and put his faith on him. Amen? Now, wag nating kalimutan, the inward call is a call that creates life. Yung outward call, hindi yun lumilikha ng buhay. Yung pong outward call is a call to believe. A call to believe in Christ. Kaya hindi lahat ng tao tutugon sa outward call.
Pero yung inward call, automatic yon kasi gawa yon ng Santong Espiritu. Na ang sino mang tawagin, siguradong mabubuhay. Amen? At kapag nabuhay na, born again na, maririnig na niya ang outward call. Amen? Now, the inward call is also known sa theology as irresistible grace. The inward call is part of the effectual grace described doon sa Reformed acronym na TULIP. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, at perseverance or preservation of the saints. Kung hindi nyo po alam ang mga bagay na yan, sa YouTube channel po ng Tinig ng Pag-asa, napakadami ko na pong lesson tungkol dyan. Puntahan nyo na lang po upang lubusan yung maintindihan. So this does not mean the person is dragged against their will o kinaladkad sila ng ayaw nila. Hindi po ganon. Hindi naman sinabing kapag irresistible grace pupwersahin ka ng Diyos. Hindi ganon. Kundi ang gagawin ng Diyos, bubuhayin ang iyong espiritu at papalitan ang iyong puso. Ezekiel 36:26. Then He will replace your stony hearts with the hearts of flesh. God will do the changing of the heart so that the will is freed to choose Christ joyfully. Amen? Yan ang sinasabi ng Psalms 110 verse 3, your people will offer themselves freely on the day of your power. John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya, pag binuhay na, regenerated na, natanggap na yung inward call, ang mangyayari, kapag tinawag na sila ni Jesus through the outward call of the gospel, they will respond in faith. The sheep now will hear the voice of the shepherd and they will follow. So, ibig sabihin, the sheep don't resist. They recognize the love, the shepherd's voice, because they have been born again, or regenerated, or called inwardly. Nakuha niyo po? Now, how do they work together? Paano po nagtatrabaho ito pong inward at outward call? So, every time we preach or share the gospel, we are issuing outward call. Pinaliwanag ko na yan kanina pa ulit-ulit. But only God, listen, only God can give the inward call. It is only God who can open the blind eyes, and it is only God who can soften the hard hearts. Amen? Now, to illustrate this, tingnan natin ang illustration ni Lazaro sa tomb. John 11:43-44. Namatay na si Lazaro. Nagpaliban pa ng ilang araw si Jesus bago siya pumunta. Medyo may amoy na yon. Pero doon sa libingan, Jesus cries out, Lazarus, come out! That's like the outward call. Jesus is calling Lazarus to come out. But Lazarus, doesn't just hear. He comes to life and walks out. That's the inward call at work. Binuhay muna si Lazaro bago siya tumugon kay Kristo para lumabas. So in salvation, God calls the dead to life, not just making salvation possible, but making it happen. Amen? So another illustration. So the illustration of the wedding invitation. Imagine a king preparing a wedding feast for his son. Matthew 22:1-14. Ito yung wedding banquet. So anong ginawa? He sends invitation to many.
This is the outward call. So, inibitahan ng lahat ng pwedeng imbitahan. Ano nangyari? Some refuse to come, others come unprepared, and few come ready and welcome in. So, the ones truly brought in are those chosen and prepared by the King. And this represents the inward call. So, everyone hears the invitation, but only those moved by the King's grace truly enter the feast. Amen? Illustration pa para lubusang maintindihan. Another illustration, the fire alarm. Picture this. A fire alarm sounds in a building. Outward call yon. Everyone hears the alarm. But only some recognize the danger. Only some believe the warning. And only some flee to safety. Like the inward call, the alarm reaches all, but only some are moved to respond rightly. Amen? Now, let us put it in practical application. 1. Sa pamamagitan ng... Inom lang po ako konti. Sa pamamagitan ng malinaw na pagkaunawa sa outward at inward call, evangelism will be easy. We can have confidence on humanity and we can preach the gospel without prejudice. Bakit? We share the gospel boldly, outward call, and pray and depend on God to move hearts, inward call. Hindi natin kasi trabaho ang mangumbinsi. Ang trabaho lang natin magpahayag ng ibanghelyo at ipagkatiwala sa Diyos na yung makakarinig nito ay tinawag na ng Diyos inwardly. Kasi kung tinawag na ng Diyos inwardly, they will respond to the gospel call or outward call. Tama? Kaya importanteng maintindihan ito ng mga mananampalataya upang hindi ninyo ilagay sa inyong mga kamay ang bigat ng pangungumbinsi. Kasi hindi tayo Holy Spirit nabubuhay sa mga patay na kaluluwa. Hindi tayo ang magko-convict sa kanila. Hindi tayo ang haakay sa kanila para sa kaligtasan. Instrumento lang tayo to call those whom God has called inwardly para mag-respond sa Ebanghelyo, magsisi ng kasalanan, at tanggapin si Jesus sa pananampalataya. Siguro ngayon medyo nababago na yung pananaw ninyo tungkol sa salvation eh. Baka kasi kayo yung napaniwala na nung kayo ay tumanggap kay Jesus, nun kayo na born again. Hindi. Nauuna muna ang regeneration bago yung faith. Kaya mas malinaw ninyong maiintindihan nito na kung may mga pastor na nagtuturo na kailangan ka munang manampalataya bago ka ma-born again, sige nga, paliwanag nyo nga sa liwanag ng mga bagay na ating pinag-aaralan ngayon, paano mangyayari yun? Nauna muna yung outward call bago yung inward call. How can that be? Hindi po yun uubra. Dahil kahit anong balibaliktad ang gawin mo, pastor, wala kang kakayahang bumuhay ng patay. It is God who moved the heart of a people to be alive. And when that person is now alive in the Spirit, that person can respond to the outward call of the gospel. Amen? At dahil doon, magre-resulta ito ng pasasalamat sa ating kaligtasan. Kung ikay mananampalataya, it is not because you were smarter. It is not because you are more sensitive than others, but because God called you
inwardly. Wala kang ipagyayabang sa kaligtasan mo. Kasi yung kaligtasan mo, hindi naman ikaw ang may gawa. At hindi mas matalino ka lang at mas madali kang umintindi kesa sa iba. Kaya mo tinanggap si Kristo. Hindi. Kasi tinawag ka na ng Diyos inwardly, kaya ka tumugon outwardly. Amen? So anong sabi ng 1 Corinthians 1:26-31? God chose what is foolish so that no one may boast. Yan po ang laman ng mga talatang yan. Now, ano pa makikita natin bilang practical application? Makikita natin mga kapatid na merong pag-asa para sa mga matitigas. Nakita po natin yung kwento ng nakapako sa krus na nakasama ni Kristo sa paraiso Magnanakaw yun. Last minute, tinawag ang kanyang patay na espiritu and then he respond with faith in Christ. No heart is too hard for God's inward call. Naalala niyo ba si Saulo na naging Pablo? Persecutor, mamamatay ng Kristiyano. But he was radically transformed. From a persecutor of Christian, God called him inwardly at doon sa daang Damasco, narinig niya ang tinig ng Diyos at ang sagot niya, "Sino ka po, Panginoon?" And he respond in faith in Christ. Because of that, pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan at ang sabi niya, "I am the worst sinner." He was radically transformed from being an enemy to becoming a champion apostle of Christ. Amen mga kapatid? So sana po, naging malinaw sa atin ang bagay na ito. Kasi kung ito'y malabo para sa atin, malabo ang inyong kaligtasan. Kailangan malinaw ito at nauunawaan natin ito. Lilinaw paano tayo magbahagi ng ebanghelyo at pasasalamatan nating lubusan ang ating kaligtasan at patuloy nating idadalangin kahit na sinong tao dahil hindi naman natin alam kung sino ang mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Happy weekend everyone and God bless you po.